dinala mo po kami sa lugar na ito, Panginoong Diyos. Lord, salamat po sa patuloy na pagpaparanas ng kabutihan mo sa amin. God, even when it hurts, even when it's hard, even when our life is falling apart, still we can run to you, Lord, and see that there is someone always waiting for us. The Lord, may Diyos na laging nakaabang, may Diyos na patuloy na nagbibigay ng lakas, Diyos na sasagot sa bawat katanungan na meron kami. Kaya naman, Lord, today, as we continue to worship you in this place, may you continue to let us be reminded of your faithfulness. Lord, mawala man ang lahat, karanas man kami ng iba't ibang bagyo sa aming mga buhay, we can always depend that we have you. You are enough. You are more than enough, Lord, sa lahat po ng aming mga pinagdadaan. So God, as we continue to sing to you, as we continue to worship your name, Panginoon, remind us of this truth, that you will never leave us nor forsake us. You will continue to move in our lives, and we will get to see that your goodness and faithfulness will continue to follow us. So come on, in your own words, church, just thank God for his faithfulness. As we continue to worship him, we will feel his comfort, his embrace, his power, his presence in this place. I've tasted and seen, yet questioned it all, still you remain. Chase empty dreams, ran from your call and turned back again. There's no other treasure on earth that amounts to your love, and I know even if
everything around me shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. Oh, he won't. Oh, he won't. Come on, let us prophesy today. I've still got joy in chaos. Come on, declare it. I've got peace that makes no sense, so I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus. Do you agree? He's never let me down. He's faithful in every season. So why would he fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail.
He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. No, church, it's easy to sing this song when things are turning your way. Tama po ba? Kapag maganda ang takbo ng buhay, pag walang hinaharap na problema, ang daling sabihin, Christ is my firm foundation. Pero kapag binabagyo na po tayo ng mga problema, mga pagsubok, minsan nakakalimutan natin na meron tayong Diyos na masasandigan. Minsan nakakalimutan natin that we have God that is faithful, that keeps His promises. So today, as we continue to sing this song, we'll make this a prophetic gesture, reminding ourselves that, hey, self, no matter what you're going through, Christ is going to be your firm foundation. That your faith will be strengthened in Him. Because you know what? He will never fail us. Amen? Do you believe that God never fails? Come on, if you believe that, as we sing this one more time, we will declare it with faith, reminding ourselves, encouraging ourselves that in Him, He is our firm foundation, that in Him we are encouraged, we are strengthened, in Him we have all that we need, all the answers to all our questions. It is all in the presence of the Lord. So come on, however you feel comfortable declaring this to God today, we will sing it to Him. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking, falling apart. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. Come on, you can tell your neighbor, He won't fail. He won't. Encourage them, no, He won't. God won't fail you. He won't fail. Yes. He won't fail. Come on, tell yourself. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. Yes. Thank you, Lord, for your faithfulness. Oh, you never fail. You never fail, God. Oh, we thank you. Oh, we praise you. Yes. Oh, you're good, God. Yes. Thank you, Jesus, Lord. Amen. Praise the Lord. Minsan pa po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Mas malakas na palakpak para kay Jesus ngayong umagang ito. Amen. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening sa bawat isa. Naniniwala po ako na kung saan inihanda na po ng Panginoon ang ating mga puso. Alam niyo po, walang problema pagdating sa seed. Walang problema pagdating sa Word of God. Ang problema lagi ay yung heart ng tao, yung soil na dadatnan ng seed na yon. Powerful na ang Word. Napaka-powerful na ng salita ng ating Panginoon. Kaya importante ipiniprepare yung soil. Kaya parable of the sower, importante na ipiprepare yung puso ng isang tao
Kaya hindi basta-basta nakikinig ng salita ng Panginoon, inihahanda natin ito sa pamamagitan ng pag-aawitan, sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng expectation, para nang sa gayon pagdapo sa atin ng word ng ating Panginoon ay napakaganda ng tubo nito sa ating buhay. At naniniwala po ako, inihanda na tayo ng Panginoon. Prepare yourself because today God is about to bless you, God is about to feed you, God is about to do miracles sa ating mga buhay. So praise God. Once again, good morning sa bawat isa. At naniniwala po, wherever you are today, ikaw man ay nasa online natin, ikaw man ay nandito sa ating on-site, naniniwala po ko na aabutin lahat tayo ng ating Panginoon. Pwede po ba batiin natin at least 2 o 3 tao ng good morning? Yung nakaka-bless na good morning. So praise the Lord. Amen. Praise God. Tayo po ngayon ay nasa second installment po ng ating brand new series entitled Hot Seat. So dito po sa series na ito, we are dealing with life's greatest question. Ito pong mga greatest questions na ito, like yung pinag-usapan natin noong nakaraan, who am I? Pag-uusapan natin, ano mangyayari sa akin bilang mananampalataya? Pag-uusapan natin next week. Kapag ako ay nawala na sa mundong ito, what's next for me? Importante po yun, napaka-importanting tanong kasi napaka-crucial nun para sa mga susunod na tatahakin natin sa ating buhay, sa mga desisyon, mga major decisions na gagawin natin sa ating buhay. Ngayon naman pong araw na ito, napaka-importante ng pag-uusapan natin kasi po ito yung mga madalas nating nababasa, madalas na kung saan question, na kung saan patuloy na nag-feel sa isang tao na patuloy niyang patuloy niyang hinahanapan ng question. Life is filled with questions like, what is the meaning of life? Why are we here? What is the purpose of it all? What is the purpose of my existence in this world? So sa dami-dami ng questions na yon sa buhay ng isang tao, na kung saan napaka-crucial sa mga decisions niya, napaka-crucial sa mga mararamdaman niya, sa kabila nun, life is full of distractions. Yung mga questions na yon, listen to this very carefully, ay tatapatan ng mga distractions. Again, yung questions ay tinatapatan ng iba't ibang mga distractions, iba't ibang mga philosophies, iba't ibang mga pursuits, many promising fulfillments. Mga fulfillments na ibinibigay ng mundo, but kung saan nagdi-deliver ng emptiness sa atin. Maraming pangako ang mundo, pero pagdating noon at yun ang kinuha natin, nagiging empty pa rin yung buhay ng isang tao. But Solomon, the wisest and wealthiest king, experimented with everything life had to offer. Siya rin po, mga kapatid, ay maraming mga kinaharap sa buhay. Nag-experiment itong wise and wealthiest king na ito nung panahon nila. Nag-experiment siya about sa buhay, yung ibibigay sa kanya ng mundo. Like wisdom, work, pleasure, wealth, and even foolishness. So lahat ng yun ay nag-experiment ni Solomon. And after everything, he gives us his final answer. After his experiments nitong Solomon na ito, sa lahat ng ito, sa lahat ng mga questions sa buhay, nagbigay si Solomon ng final answer. And this is the bottom line of life. So after all his searching, he concludes with this powerful truth. Biruin mo, wealthiest, wisest king, lalo na nung kanilang kapanahunan, sinubukan ng lahat at ito yung conclusion of the matter ni Solomon. Kumbaga, hindi na tayo pahihirapan. Hindi mo na kinakailangan mag-spend ng 10 years. Hindi mo na kinakailangan pang gawin yung ginawa niya para nang sa gayon matuklasan lang natin kung ano yung pinaka-importante sa buhay. Ito yung kanyang conclusion. I want you to open your Bible with me in Ecclesiastes chapter 12, verses 13 hanggang 14. Ecclesiastes chapter 12, verses 13 and 14. All has been heard. The end of the matter is, sa ibang translation, here is the conclusion of the matter. When all has been said
and done. Sabi ganon, fear God. It means revere and worship Him, knowing that He is. And keep His commandments, for this is the whole of man, the full original purpose of His creation, the object of God's providence, the root of character, the foundation of all happiness, the adjustment to all inharmonious circumstances and conditions under the sun, and the whole duty of every man. 14. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it is good or evil. Dito po sa passage na ito, this is not just a good idea. In fact, this is the meaning of life. This is the meaning of life. Kung may pakikinggan man ako, isa sa pakikinggan ko yung pinaka may resulta na. Pinaka-wealthiest, pinaka-wisest nung panahon na yon. Dahil tiyak ko na nagkaroon din siya ng battle dito. Sinabi niya, the end of the matter. This is life's ultimate conclusion. So Solomon is saying, after everything I've tried, and after everything I've learned, here is what truly matters. Diba, sinabi ko nga po, 3 napaka-importanting books na kung saan sinulat ni Solomon. Napaka-importante nitong mga ito. Nung siya po ay nasa kanyang kabataan, napaka-mapusok, sinulat yung Song of Songs, Song of Solomon. Nung siya ay nasa peak ng kanyang karir, na ultimo mga napakasimpleng salita ay gustong pakinggan ng mga hari, ng mga leaders ng buong mundo. At para lang mapakinggan yon, bibigyan siya na napakaraming pilak at ginto. Nag-i-invest ang mga leaders na ito para sa Proverbs na yon, para sa wisdom na yon, yun yung peak ng kanyang karir. But at the end of his life, napaka-importanting libro ang kanyang naisulat. Ito yung Ecclesiastes. At sinabi niya, after everything I've tried, and after everything I've learned, here is what truly matters. Remember, Solomon has explored philosophy. Kaya nga isa sa ibig sabihin ng Ecclesiastes ay Kohelet, ibig sabihin philosopher, teacher. He indulged in pleasure. 300 wives and 700 concubines. Kumain, matulog. Ang dami niyang mga naranasan, magpakasaya. Built massive projects like the temple. Acquired extreme wealth. Pursued knowledge and even madness. And yet, he comes full circle to this timeless truth na hanggang ngayon, napakalaking question sa buhay ng isang tao. So before we get lost in the noise of modern life, we must ask, am I living for what matters most? So join me in our message today entitled The Bottom Line. Sabi nga po natin, the bottom line. What on earth am I here for? Madalas marami po tayong mga libro na nababasa nito, hindi ko naman po sinasabing pangit. In fact, maganda yung iba, malaki rin na naitulong sa akin. But mga kapatid, parang they miss this. Kasi minsan kung saan pasikot ng pasikot, kung saan papunta ng papunta, magandang basahin, magandang pakinggan. But parang may iniiwasan na kung saan napaka-importante na dapat wag iwasan, na dapat harapin, kasi yun ang tunay na magbibigay ng meaning sa buhay ng isang tao. Nadalangin ko ngayong araw na ito'y maging guiding principle natin na tutulong sa atin sa ating journey ng ating buhay. Again, this is the bottom line. This is the reason why you are here on earth. Bakit inalaw ng Panginoon yung existence mo sa mundong ito at bakit nandito tayong lahat? Ito yung magbibigay ng tunay na meaning sa ating buhay. Lahat po ng ready at excited na matuto at mabago ngayong araw na ito, magsabi po ng malakas na amen. Number 1, verse 13. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind.
What on earth am I here for? Dalawang importanteng bagay na dapat nating gawin para matamaan natin yung bottom line na ito, para matamaan natin yung pinaka-importante sa buhay para mabuhay tayo ng maayos. Ulitin ko, naranasan na ni Solomon. Nag-explore siya ng philosophy. Nag-explore siya ng pleasure, projects, wealth, madness, knowledge. Tapos sinasabi niya, meaningless, meaningless. Bakit? Kasi hindi yon yung mga pinaka-importante. Nakunin mo man ang lahat ng yon. Loadan mo man ang sarili mo. Napansin mo po? Ang dami niyang niload sa sarili niya. Ang daming kinarga sa sarili niya. But at the end of the day, sasabihin niya, I am empty. Have you experienced that? Aral ka naman. Nagkapera ka naman. Kajowa ka naman. Naging masaya ka naman. Ang daming na-load sa buhay. But at the end of the day, empty. Why? Kasi ito yung pinaka-importante. Number 1 is fear God. Sabihin nga po natin, fear God. Napaka-importante. At sa dami-dami ng libro na nabasa ko about purpose in life, about meaning of life. Teka lang, bakit parang hindi tinutumbok itong parteng ito? Pangit bang pag-usapan? O hindi ba tatabo sa takilya? Itong usapan na ito, hindi nagkamali si Lord sa pagturo niya kay Solomon pagdating dito. At hindi nagkamali ng research si Solomon sa dami-dami na nangyari sa kanyang buhay. Napaka-importante pala nito pagdating sa dulo. Fear God. If you want to have a truly meaningful life, napaka-importante ng fear of the Lord. The word fear in Hebrew is the word yare. Sabi nga po natin, yare. Ito yon. Fear God. Itong fear na ito is yare. It means to fear, to revere. Now, the Hebrew word yare has a rich dual meaning that is crucial for understanding its use in the Bible and even in Jewish thought. Napaka-importante nitong dual meaning na ito ng yare. It can be both translated fear in the sense of terror, dread. At madalas po nababasa ko na hindi daw ito. Hindi, ito nga, kasama nga ito, yung terror and dread. Siguro nagkakamali lang ng delivery o unawa, kaya hindi nila sinasama ito. Hindi yung natatakot ka sa Diyos, hindi yan ang ibig sabihin. Hindi, yan nga ibig sabihin eh. Pero yung pangalawa, it means awe. It means reverence in the sense of profound respect for something powerful and majestic. That's why, first, fear of the Lord means to hate evil. Kaya yung fear na yan, ibig sabihin dread, terror. The fear of the Lord is to hate evil. Feeling of being afraid of a tangible threat or danger. So this is the kind of fear that causes one to tremble or run away. Kaya nga itong fear na ito, itong yari na ito yung uri ng fear na nagkokos sa isang tao para matakot at tumakbo. Ito yung fear of the Lord. But in this case, di ba sinabi po natin ang yari, ang ibig sabihin to fear, to tremble, magkokos sa'yo para matakot at tumakbo. But in this case, ito ay paglayo. Tama, but hindi kay Lord, kundi sa ayaw ni Lord. So the fear of the Lord means to hate evil. Proverbs chapter 8 verse 13. The fear of the Lord is to hate evil. Sabi nga po natin, hate. Pride and arrogance and the evil way and the perverted mouth I hate. Liting po the fear of the Lord is to hate evil. Pride and arrogance and the evil way. And the perverted mouth I hate. Now, the word hate, dito po is the Hebrew word sein. Ang ibig sabihin ay enemy. Odious. Ibig sabihin, ito yung namumuhi ka o nasusuka ka sa ayaw ni Lord. Hindi ibig sabihin na hindi tayo nakakakain, na hindi tayo tinatamaan. But once na dumapo sa sistema mo, nasusuka ka doon.
Magkaiba yung ikaw ay tinamaan nito, nagkamali ka, pero okay lang sa'yo. Pero malalaman mo may fear of the Lord, pag nagkamali yan, hindi okay sa kanya yon. Malaking pinagkaiba niya. Kasi lahat naman tayo, wala naman perfect, no? Kahit naman yung katabi mo, super, mukhang napakabait, mukhang anghel na anghel, tignan mo yung katabi mo, nagkakamali din yan. Kaya lang, pag may fear of the Lord yan, hindi okay sa kanya yon. Pag siya'y nagkamali, yun ang fear of the Lord. So the fear of the Lord is to hate evil. Ito yung namumuhi ka o nasusuka ka sa ayon ng ating Panginoon. That's why, ilalayo ka ng takot sa Diyos. Itong kagandahan ito, bakit magkakaroon ng meaning ang buhay natin sa fear of God? Kasi ilalayo tayo ng pagkatakot sa Diyos sa ikasisira ng buhay natin. Sino po sa inyo kapag ayaw mo yung pagkain, hindi mo na sinusubo? Kasi you hate it. Sino sa inyo, takot na takot ka sa isang insekto? Hindi ka na lumalapit. Because you hate it. Sino sa atin natatakot na sa isang bagay na magbibigay sa iyo ng, alam mo, ng sakit? Bakit mo nilalayuan? Because you hate it. Napansin mo, hindi ka maapektuhan ng bagay na yon kasi you hate it. Yun yung fear of the Lord. So matutulungan ka nito para sa pagkasira ng buhay mo. Tandaan, bakit malaki may tutulong sa atin ito? Tandaan po natin, kasi ang kasalanan, nakakabobo. Lagi ko pong paulit-ulit na sinasabi ito kahit nasa social media. Ang kasalanan ay nakakabobo. Hosea chapter 4 verse 11, sexual sins, strong drink, and new wine ruin a person's ability to think straight. So itong mga bagay na ito, it will ruin a person's ability to think straight. Nawawala sa sarili. Nawawala yung pinag-aralan ng 5 taon, ng 4 na taon. Nawawala yung pinag-aralan ng 10 taon, 15 years ng isang tao. Kapag siya ay tinamaan ng kasalanan, mabobobo siya pag kinain siya ng kasalanan. Ang tao pag kinain ng kasalanan, nabobobo na, nakakalimutan ng lahat. Hahamakin ng lahat. Masunod ka lamang. Walang magna cum laude sa sin. Walang magna cum laude o summa cum laude pagdating dito. Gagawin tayong hangal nito. Marami akong kakilala. Kulang na lang flat 1 yung grade nila. Pero nagmumukhang insane. Kapag sila'y nalasing, pupunta sa imbornal. Napansin niyo po yun? Kulang na lang para siyang hayop na hindi nagdadamit sa kalye. Walang doctorate pagdating sa sin. Gagawin tayong bobo nito. Walang ganda ng pamilya. Walang tindi ng mga lessons pag hinayaan natin kainin ito. Sexual sin, strong drink, new wine, ruins a person's ability to think straight. Ang kasalanan ay nakakabobo. Walang bishop dito. Walang pastor dito. Nakakita na ako ng maraming pastor. Tad ng mga degrees. Kahit ng mga religious leaders, pag hinayaan nila, nakainin sila nito, magmumukha silang hayop. Magmumukha silang walang silbi, makakalimutan lahat ng aral, nakakalimutan lahat ng natutunan, pag hinayaan kainin. That's why napaka-importante ng fear of the Lord. Why? Because fear of the Lord means to hate evil. So once na nasuka ka sa isang bagay, hindi mo na ulit siya kakainin. Sino sa inyo recently, sorry ha, baka kumakain kayo dyan ha, yung nanduduwal-duwal kayo. Di ba? Ako po recently, kala ko matutuluyan ako sa sakit ko, magtutuloy-tuloy eh. Yung parang sabi ko, ano ba itong nararamdaman kong to? Pero ang ginawa ko, hindi ko na muna pinagkakain itong mga bagay dito. Ang dami kong iniiwasan na pagkain na hindi makakatulong sa sistema ng katawan ko. Nilalayuan ko muna siya. In fact, mayroon sa inyo ngayon, may bawal kang kainin, di ba? Ngayon, dahil bawal sa iyo yun, alam mo, hindi magandang epekto sa iyo nun, hindi mo muna gagawin. O hindi mo siya gagawin. Ganito rin yun. Napansin mo, gagaling ka eh.
Kapag nagsimula natin i-hate ang isang bagay na kung saan ayaw ng Panginoon, doon tayo gumagaling. Doon tayo lumalakas. Doon tayo umaayos ulit yung sistema natin. Paano sasabihin na baduy ang fear of God? Paano sasabihin na wala pang dati lang yan na usapin? OA ka naman. O kaya KJ ka naman. Anong KJ sa fear of God? Anong KJ sa fear of God na kung saan aayusin ang buhay ko? Anong KJ sa fear of God na kung saan aayusin ang katawan ko? Fear of the Lord means to hate evil. Second, fear of the Lord means, ito na yung pangalawa, na ibig sabihin nangyari, to honor God. Kasi revere, ang ibig sabihin nito. So, fear of the Lord means to honor God. Ito pala yung sinasabi niya ni Solomon dito. Kasi ito yung takot sa paggawa ng masama. Hindi lang simpleng takot gumawa ng masama, natatakot tayong gumawa ng hindi magandang bagay dahil nire-respeto natin si Lord. At dahil mahal mo siya. Iba hindi, natatakot kang gumawa ng masama kasi baka jombagin ka ng asawa mo. Magkaiba yon. Pero yung natatakot ka na gumawa ng kalokohan kasi mahal mo siya. Ayaw mo masaktan siya o ayaw mo mapahiya siya. Natatakot kang gumawa ng masama, hindi dahil sa natatakot ka sa magulang mo. Dahil nahihiya ka na mayura ka ng kanilang pangalan. Ilalayo ka ng takot sa Diyos sa ikasisira ng buhay mo. At ilalapit ka man naman nito sa ikaaayos ng buhay mo. Therefore, napaka-meaningful ng buhay ng taong may fear of the Lord. In 25 plus years ng paglilingkod ko po sa Panginoon, I've experienced this. Na kahit na gaano katalino, kahit na anong mga na-reach natin sa buhay, once na nawala ang fear of the Lord sa buhay ng isang tao, na kahit na ano pa ang narating niya, lulubog siya unti-unti sa kumunoy at nawawala yung meaning na yon sa kanyang buhay. Pero pag ang isang tao na unawaan niya ang fear of the Lord, isasalba siya nito. May mga naka-encounter ka na bang question na paano niya nagawa yun? Ang daming mga questions recently na nagsabi sa akin, paano nagawa ito ng taong ito? Paano niya nagawa yun? Hindi ko maisip na nagawa niya yun. Wala siyang takot sa Diyos. That's the bottom line. Sabi ko, pag may takot yan sa Diyos, hindi niya gagawin yung karumal-dumal na bagay na yan. Nakawa po natin? Paano niya nagawa sa anak niya yon? Paano niya nagawa sa magulang niya yon? Paano niya nagawa sa kapitbahay na yon? Paano nagawa ito sa mga tao? Paano niya nagawa sa Diyos yon? Walang fear of the Lord. Napansin po natin, wala na tayong sisinuhin pag wala ng fear of the Lord. Wala na tayong aral na alalahanin pag walang fear of the Lord. Pero pag may fear of the Lord, pambihira. Ilalayo ka niya. Doon sa mga bagay, una na ayaw ni Lord. Pero mga bagay na kung saan ikasisira din ang buhay natin. At dito madidevelop ngayon yung honor sa Panginoon. Hindi ko gagawin ito. Napansin niyo po ang ibig sabihin ng honor? Honor your father and your mother. Kung gusto mo mapagpala at humaba ang buhay mo, honor your father and mother. Honor your parents in the Lord. In the Lord, Uy, yun ang ibig sabihin nun. Bakit yung i-honor yung magulang na kung saan tinuturuan ako magnakaw? In the Lord. Kapag hindi sang-ayon sa tinuturo ng Panginoon, yung itinuturo sa'yo, wag mong gawin. Kasi may mga may magulang ba ganun? Oo, meron. May mga barkada ako, tinuturuan magnakaw yung mga anak ng mga magulang. Huwag mo gagawin yon. Ang gagawin natin, yung tinuturo sa atin na kung saan sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Nakuha po natin yung ibig sabihin na honor your father and your mother. Honor your parents. Ang ibig sabihin din ng honor, bakit natin ino-honor ang mga magulang natin? Bakit natin ino-honor ang Panginoon? Kasi nga, ayaw natin na mayurakan ng pangalan nila. At dinadala natin yung kanilang pangalan. Bakit? Kanino bang anak yan? Di ba napansin niyo po? Kanino bang anak yan? Kanino bang anak yan pag gumawa ng masama? Kanino bang anak yan? Laging sisi sa magulang lagi. Pero ganun lagi, kahit di naman yung magulang may kasalanan. Sino ba magulang yan? Ba't ganyan yan? Ganun lagi yung sisi.
Kaya pala ibig sabihin ng pag-honor, ganon. Kaya ako ginagawa ito, nakikita man ako ng magulang ko o hindi, because I honor them. Ayaw ko mayurakan ng pangalan nila. Ganon din sa Diyos. Once we honor God, ibig sabihin, nire-respeto natin yung pangalan, yung apelyido na binigay sa atin. Ganon din si Lord. If we honor Him, nakuha po natin, at ibig sabihin, dinadala natin yung itinuturo nilang maganda sa atin. Ganon yung pag-honor sa magulang. Ganon din naman higit sa lahat sa Panginoon. Kaya mo ito ginagawa because you respect them. Ayaw mong sayangin yun na ituro nila sa'yo na magaganda, na tama. Ganon sa magulang, higit sa lahat sa Diyos. Yung ibig sabihin ng reverence. Kaya tayo nagtataas ng kamay. I don't care kung pagtawanan ako ng mga tao. Kaya tayo nag-hallelujah, praise the Lord. I don't care. Kasi I respect my God. Siya yung nagligtas sa akin. Mahal na mahal ako ng Panginoon. Nararapat lang para sa Kanya ang papuri, ang ganitong uri ng papuri at pagsamba. Because I honor Him. Not just I hate evil, but I honor God. Ulitin ko, ito'y nagbibigay ng meaning sa buhay ng isang tao. Ano yon? Takot sa Diyos. Proverbs chapter 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Napansin niyo po, nakakita ka na ng mga taong may wisdom. Sarap, di ba, pakinggan? Nagbibigay ng meaning. Yung mga tao na kung saan nagbibigay ng solusyon, may wisdom eh. Knowledge is more information. Wisdom is more on problem solving. Di ba ang sarap? Sana ganun din ako. Kaya nga, ulitin ko, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So yung takot sa Diyos na ito yung nagbibigay ng meaning sa buhay ng isang tao. Once may fear of the Lord tayo, doon ka na nagkakaroon ng wisdom. Doon na lalo nagkakaroon ng meaning yung buhay natin. Doon na nagkakaroon ng kabuluhan. Doon na nagkakaroon ng kahulugan. Yung buhay ng isang tao once na siya ay may takot na sa Diyos kasi magfo-flow na yung wisdom sa Kanya. Kung gusto natin marisolba yung mga problema natin, kung gusto natin may marisolba tayong problema ng mga tao, if you want to become the best businessman sa lugar mo, sa pamilya ninyo, sa panahon na ito, solve problems. Paano? Wisdom. Pag narisolba mo yung problema ng mga katabi mo, ng mga kababayan mo, ng tao sa mundo, maniwala ka. Ang daming oportunidad na pwedeng dumating sa'yo. Pag may narisolba ka, even na problema mo, bukas makalawa, magbibigay ng malaking opportunity sa'yo yan para magturo sa iba, para matulungan ng iba. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sabi nga po natin, wisdom. Doon na magkakaroon ng meaning. Saan nagmula yun? Fear of the Lord. Kaya wag mong mamaliitin yan. Yung the last time na kung saan namuhi ka sa bagay na ito. Yung the last time na kung saan you want to honor God. Kaya mo ginagawa itong bagay na ito kasi you want to respect God because you worship God. Kapatid, doon na nagfo-flow yung wisdom sa'yo. Kaya tignan mo yung katabi mo. Pagtapos nito, maniwala ka may wisdom na magfo-flow dyan. Di ko alam kung ano yung problema na masusolusyonan yan. Hindi ko alam. Pero once you honor God, and once you hate evil, ang tawag doon, fear of the Lord, doon na nagfo-flow ngayon itong wisdom na ito. At nagkakaroon ng meaning yung buhay ng isang tao. Ilalayo ka nito sa mga bagay na ikasisira ng buhay mo, pero ilalapit ka naman nito sa mga bagay na ikaayos ng buhay. Napansin mo, ilalayo ka sa ikasisira ng buhay mo, pero ilalapit ka sa ikaayos ng bubuhay mo. Malalapit ka sa mga tamang tao, alam mo kung sino yung tama at mali, alam mo yung gagawin mo. Kasi nagfo-flow yung wisdom. Why? Because you fear God. Kung meron ka mang unang ituturo sa mga anak mo, kapatid, huwag mag-computer. Okay yon. Huwag yung mga bagay-bagay na ito, pangalawa lang na yun, turuan mo ng takot sa Diyos. Ano ngayon kung matalino yan? Ano ngayon kung first honor yan? Kung walang fear of the Lord, wawasakin niya yung buhay niya ng kaklase niya. Wawasakin yung buhay niya na mapapanood niya sa social media.
Ano ngayon, di ba? Nakuha niyo po mga kapatid? Pero kapag naturuan natin ang mga bata ng fear of the Lord, rest assured tayo na dumating man ng panahon, by the way, may tinuruan ako kagabi, darating ang panahon sa anak natin may attachment sa detachment. Kaya sa panahon na nasa attachment stage ka sa anak mo, gawin mo yon. Dahil darating ang panahon yung detachment stage. Nasasabihin natin na kahit nahabol ka ng habol, ayaw ka na nga eh. May hinahabol na ng iba eh. Kaya dapat ma-detect natin yung dalawang part na yon sa buhay ng mga bata, attachment stage sa detachment stage. Bigay mo sa kanya yung both na yon. Kaya dapat matalino. Pagdating doon sa dalawang, kahit na minsan napipikon ako, sana ba sama naman to. Naisip ko, buti ka sumasama sa'yo sa church eh. Ang dami nga mga bata ayaw sumama sa church. Tapos sumasama ang anak mo, ayaw mong isama, kaya ngayon sama ko lang na sama. Kasi darating yung detachment stage eh. Na kung saan, kahit na nung pilit mo minsan, may inaayos, may ginagawa. Nakahapo natin yun mga kapatid. Bakit ko po nasabi yun? Kasi darating ang panahon ng detachment stage. Na kung saan, alam ko may atake ang mundo sa akin, sa mga anak natin, pero kapag nataniman niya ng fear of the Lord, makakahinga ka ng malalim. Kasi alam mo, may respeto sa Diyos ang anak mo. Kasi alam mo, may takot sa Diyos ang anak mo. Nakuha po natin, yan ang naitutulong ng fear of the Lord. Meaningful na buhay. Come on, purihin natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Pangalawa, verse 13. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments. For this is the duty of all mankind. Ano ba ang dahilan? Bakit ako nandito sa mundong ito? What on earth am I here for? Ano ba ang meaning ng buhay na ito? Una, fear God. Yan ang whole duty of mankind. Number 2, follow God. Sabihin nga po natin, follow God. Ang nilagay po dito, fear God and keep His commandments. Now, to follow God means active and comprehensive commitment and alignment. Ito ay active at ito ay comprehensive na commitment at alignment with the will, word, and ways of God. Active at comprehensive na commitment at alignment. Saan? Sa will, sa word, and ways ng ating Panginoon. Yan pala ang ibig sabihin ng pag-follow sa ating Panginoon. Now, the Hebrew word na ginamit dito, di ba may English word na keep dito? Ang Hebrew word na ginamit dito ay shamar. Yung keep His commandments dito, shamar. Ang ibig sabihin nito, shamar His commandments, ibig sabihin, to guard, to watch over, to protect, to preserve, to observe, to obey. Now, the core idea of shamar is to exercise great care over something. Pag-guard. Now, isa sa magandang pamamaraan, isa sa mga magandang pamamaraan ng pag-i-interpret ng Bible, ng isang text, hindi man laging ganito, but ginagamit din ito, ang tawag dito is the law of first mention. Okay? Para pag nalaman mo, gusto mo maintindihan yung word na ito, minsan ang ginagawa ng mga interpreter, ang ginagawa natin, tinitignan natin kailan unang binanggit ito, baka makatulong ito. Kasi importante pa rin of course yung context. Okay, pero titignan natin, sisilipin natin yun, baka makatulong ito dun sa interpretation natin ngayon. So, using the law of first mention, the first appearance of shamar, itong keep na ito, the first mention of shamar in the Bible establishes its significance. Genesis chapter 2 verse 15. Genesis chapter 2 verse 15, ano pong sinabi doon? God places Adam in the Garden of Eden to work it and shamar it. To work it and keep it. So yun po mga kapatid, dito unang ginamit yung shamar. So this implies more than simple maintenance. Hindi lang simpleng i-maintain mo itong lugar na ito. Teka lang, hindi ganon. Kasi titignan mo rin, sino yung nag-utos? Nasaan lugar sila? So this suggests a sacred duty. Why? Sagrado yung lugar na yon. Nandun si Lord. Si Lord ang nag-utos sa kanila. Si Lord ang nagdala sa kanila doon. Ito ay sagradong duty to protect and preserve. Ayun na. Protect and preserve the perfection of God's creation. Kaya nung sila'y nagkasala doon, labas sila. So Adam
was tasked with being a guardian of the garden. Yung iba, guardian of the galaxy. Si Adam, guardian of the garden. Shamar. So, ibig sabihin, ito yung role ng humanity as steward of the earth. So in essence, Shamar is a word that speaks to a deep commitment to protect, to preserve, to watch over what is valuable. Kung ano yung importante, sinasabi, Shamar, protektahan mo, i-preserve mo, pangalagaan mo. So pagdating dito, sa verse 13, nitong Ecclesiastes, anong ibig sabihin niya? Fear God and keep His commandments. Dalawang importanteng bagay. First, to follow God means to preserve His word. Ang ganda nito. Preserve His word. Tandaan, bakit kinakailangan natin i-preserve ang word ni Lord? Tandaan natin hindi mananakaw kay Lord ang salita niya. Ulitin ko, hindi mananakaw kay Lord ang salita niya, pero pwede itong manakaw ng kaaway sa'yo. Hindi mananakaw ni Satan yung salita ng Diyos sa Diyos. Pero pwedeng manakaw ni Satanas yung salita ng Diyos na nasa atin. Mark chapter 4, verse 15. Tignan po natin dito sa Amplified. This in the first group, parable of the sower, first group, are the ones along the road where the word is sown. Naitanim yung word. But when they hear, Satan immediately comes and takes away the word which was been sown in them. Pagtanim ng word sa kanila, dito daw sa first group na ito, sinabi ba dito na demons, one of his demons, pumunta? Hindi. Piruin mo si Satanas mismo, nakikialam. Pagdating sa word ni Lord, bakit ganun na lang ka-interesado at ka-threaten si Satanas? Pag dumapo sa puso ng tao, na hindi niya kinakailangan mag-utos ng mga private armies niya, na hindi niya kinakailangan mag-utos dun sa 1/3 na yon na nag-fall, yung mga fallen angels, ang dami nun. Kasi dami din ng mga stars, yung mga nag-fall na yon, yung mga fallen angels, pwede siya mag-utos doon. Bakit? Satan immediately comes and take away the word which has been sown in them. Now, tinignan ko pong maigi sa ibang mga translations ito. Tignan po natin sa Amplified. Para lang lalo natin manamnam ito. Sa Amplified naman yung binasa ko, but dito sa classic na version niya. The ones along the path are those who have the word sown in their hearts. But when they hear, Satan comes at once by force. Takes away the message in which is sown in them. Sabi po sa The Living Bible, biruin niyo po yung una, Satan comes at once and by force. By force, kukunin niya yung word na yon. Sabi po sa The Living Bible, hard pathway, first group, ito, where some of the seed fell, represents the hard hearts of some of those who hear God's message, hard heart. Satan comes at once and try to make them, tignan niyo po, Satan comes at once and try to make them forget it. Lalo na to, importante, meaning ng buhay, bottom line, ay pambihira pag nasa luto ng mga taong nakikinig. Tapos ang mundo dito. Tapos ang kampo ng kadiliman dito. Ano gagawin niya? Gagawa siya ng paraan para makalimutan mo. Yun ang gagawin, hindi ng demonyo. Hindi ng mga demonyo niya. Si Satanas mismo. Ganun siya ka-threatened sa word. Sabi po sa New Century Version, sometimes the teaching falls on the road. This is like the people who hear the teaching of God, but Satan quickly comes and takes away the teaching that was planted in them. Kaya importante rin po minsan yung mga translations kasi hindi naman lahat ng ibig sabihin yan isusulat ng isahan ng author. Okay, kaya may iba't ibang translations. Although yung iba, kailangan pag-aralan maigi, pero ito, napaka-importante para mapiga natin, manamnam natin kung anong ibig sabihin ng word na yon na hindi mailagay ng simpleng translation lang.
para mapigalang natin, para manamnam natin siya. Ano nakalagay dito? Satan quickly comes and takes away the teaching that was planted in them. Every time na tayo ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon, may itinatanim sa atin na seed. May itinatanim sa atin na seed. Meron po kaming kapitbahay, doon sa Diliman. Lumaki po ako doon mismo, sa lugar na yun. Doon, hindi pa nakatayo yung school na yun. Yun yung may-ari doon po, yung unang-unang naging teacher ko, si Mami Bonifacio. Yun yung The Seed Montessori. Baka may mga nag-aral sa inyo doon, napakamahal na school. Nasa 200 na yata ngayon yun, or what, I don't know. Pero sabi ko, nung naging Christian na ako, ito pala yung mga bata, tinataniman nila ng seed. Akala kong anong seed yun. But Seed Montessori, Christian pala yun mga yun. Yung pala Word of God siya. Gusto nila, yung salita ng Panginoon maitanim ng mga bata kasi ganun siya ka-powerful. Kaya bata pa lang kami, bukod sa mga magulang ko, buti na lang, nilagay kami doon, sa batibot kami dati, tinuturuan kami ng matanda, noon nakakilala siya sa Panginoon when she was 70 or 75 years old. Doon siya nakakilala kay Lord, si Mami Bonifacio eh. Tapos kami unang-una niyang tinuruan, tinaniman niya kami ng Word of God. Kaya yun, napapasalamat ako dahil bata pa lang ako, maraming mga taong nag-invest sa akin para mataniman ako ng Word of God. Kaya importante yun na ipaplant sa atin. Kaya lang ang demonyo, threatened sa Word. Listen to what Satan does. Dito sa mga translations na binasa natin. When you hear a word from the Lord, Satan immediately comes. Satan comes at once by force. Satan comes quickly. Here's what happens. God's word has landed in your heart. So kapag nagland na, naitanim na yung salita ng Panginoon sa puso ng isang tao, you're starting to gain some ground or advantage spiritually. Ulitin ko once nataniman ka ng Word of God, naglalagay ground ka na at may advantage ka na spiritually sa kalaban. May advantage ka na agad sa mundo. Lamang ka na agad sa kalaban. Lamang ka na agad. Anong gagawin ngayon? So the kingdom of darkness has been notified. And your enemy is alarmed. He comes immediately to try to take away the ground or advantage you just gained. Through what? Through God's word. Naku, lamang na sa atin tong mga to. May napakinggan na pure word of God tong mga to. Hindi junk food yung nakain nila. Yari tayo ngayon sa mga to. So this is what causes us. Dahil meron na tayong word of God at nanonotify ang kingdom of darkness. Pambira, may narinig ito. Mayayari tayo ng mga ito. Threat sa atin itong mga Christians na ito na nakapakinig ng word of God. Ito'y nagiging dahilan kung bakit mabilis tayo ma-discourage quickly. Because as soon as God gives us a word, Satan goes to war. God speaks healing. Napakinggan mo sa word of God, and here comes Satan with another symptoms. Nakapakinig ka ng word, may sintomas na naman yung sakit mo. Bigla ka madi-discourage ngayon. God speaks provision, and here comes Satan with another expenses. O kaya God speaks provision. Tapos mamaya dyan, ito si Satan. Papaalala na naman sa atin, expenses. Kapapakinig mo lang ng blessing ni Lord, ng provision ni Lord. Papaalalahanan ka niya, ang dami mong pakangailangan sa bahay. Wala na, may magnanakaw talaga. Ayaw niya yun. Ayaw niyang matanim sa'yo yung huling seed na naitanim sa'yo para ang maitanim sa'yo yung pangangailangan mo, hindi provision ni Lord. God speaks promotion, and here comes Satan with a layoff. Naku, nagkakatanggalan. Uminsan pa nga, nasama ka pa sa na-layoff. Kala ko ba mapopromote? Teka lang, ano ba, naniniwala ka ba? Hindi mo alam yung pagkatanggal na yun, promotion pala ni Lord sa'yo sa mas malaking bagay. Hindi natin alam eh. Pero nadidiwala ka ba sa word? Hinahayaan mo ba na manakaw sa'yo ni Satanas yan? Kaya importante yung preserve. I-preserve mo itong word na ito. God speaks opportunity, and here comes Satan with obstacles. Nakita mo,
Kapag may adversity, may opportunity darating. Because God is the God of opportunity. Mamaya dyan, nakita mo, naku, may problema. Naku, mahirap ito. Mamaya, ang huli mong maaalala yung mahirap, hindi yung word. Ibig sabihin, may nakikialam. May gustong nakawin yung word na napakinggan mo. God speaks calm. And here comes Satan with chaos. God speaks anniversary. And here comes Satan with separation. So he doesn't drag his feet either. Hindi siya magdadalawang isip na nakawin ito. Wala tayong nakitang ganon. In fact, at once, by force, sabi ng Bible, right away, immediately, quickly, as soon as the word is sown, here comes Satan with his shovel. Kung ako, naitanim yung word of God. Naku, palahin nyo yan, palahin. Ako na pala, baka mahina kayo. Ako na papala dyan sa word of God na yan. Matanggal lang yan sa mga mananampalatayang yan. So it's important to understand that Satan doesn't want you to gain any more ground through God's word. Ayaw na ayaw ni Satanas na nakaka-gain ka. Nag-advantage sa kanya, lalo pagdating sa salita ng Panginoon. Kaya kinakailangan mong ma-preserve, shamar, ang word of God sa iyong buhay. So wag mo itong hayaang manakaw ng kalaban. Kaya tayo ay nagsusulat, kaya tayo ay nagre-record nito, kaya tinatandaan nating maigi ang word of God na ito. Kasi tiyak yan, gagawa ng paraan ng kaaway para makalimutan mo ito. Tandaan, hindi niya nanakawin yung isang bagay kung wala namang value sa buhay mo. Ulitin ko, sa sandamakmak na kampo ng demonyo, bakit siya ang sumusugod para lang kunin yung word na yan na napaka-importante para sa'yo? Kasi alam niya ang epekto nito sa buhay mo. Kapag ito ay itanim ng maigi at hindi mo ito nakalimutan at ito ay na-apply mo, kapag ito yung naalala mo, kaysa dun sa mga negativity at adversity, panalo ka na. Alam niya, yari na siya. Kaya importante, ulitin ko, hindi nanakawin ng kalaban kung walang value. Parang ganito, hindi kasi sirain ng demonyo kung walang value ang buhay mo. Kaya sinisira ka niya. Kaya gumagamit siya ng mga tao, ng mga bagay na ikasisira ng buhay mo kasi may value ka. Alam na demonyo, magagawa mo. Ganon din yung sa word. Kaya wag mo ipapanakaw, i-preserve mo. Kwento mo, pag-usapan ninyo. Isulat mo maigi o kaya tandaan mo kapatid, i-share mo ulit itong word na ito. I-apply mo para nang sa gayon ma-preserve siya. Second, to follow God means not just to preserve His word, but to observe His word. Sabi nga po natin, observe. Now, to observe is to comply. Ibig sabihin nito, comply, fulfill, obey His word. Ayan ang pag-ibig sabihin ng pag-observe. So Christianity, remember this, Christianity without obedience to God's word is empty religion. Yan ang relihiyon. Ang Kristyanismo na kung saan walang obedience sa salita ng Panginoon, relihiyon lang yan. In fact, empty religion. So obedience is how we honor Him. Ito yung sinabi kong pag-honor. We honor Him, we reflect Him, we walk in His blessings. Kaya ang pagsunod sa Diyos, every time na tayo ay nag-o-observe, every time na sinusunod natin, yung napakinggan natin ngayon. Halimbawa, napakinggan mo, kailangan kong i-preserve ang word ni Lord. Sinulat mo ito, tinandaan mo ito, o kaya tinuroy mo ito sa mga kasama mo, sa anak mo. In-apply mo siya para lang wag mo makalimutan. Ibig sabihin, ino-observe mo siya. Hindi mo lang siya preserve, susundin mo siya ngayon. Kapag ginawa mo yon, papunta ka ngayon sa isang napaka-meaningful na buhay. Ito maganda. Tandaan po natin lahat. Hindi ito iuutos ni Lord sa atin kung hindi natin kayang sundin. Hindi sinasabi na ito ang bottom line. Fear God, keep His commandments. Fear God, shamar His commandment. Observe, preserve His word. Hindi ito iuutos ni Lord kapag hindi mo kayang gawin. Paano mo ito magagawa ngayon? Ito maganda. Paano ba natin maa-apply ito? Tandaan natin, pagmamahal ang tutulak sa'yo para masunod mo ang kalooban ng Diyos. Pagmamahal ang tutulak sa'yo para masunod mo ang nais ng Panginoon.
ang kanyang salita. John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. If you love me, you will keep my commandments. Mas madaling sumunod sa salita ng Diyos kapag mahal mo siya. Napansin niyo po, ang dami mong nagagawa na mahirap kapag mahal mo yung paggagawan mo nito. Tama ang Bible. Kung talagang mahal niyo ako, you will keep my commandments. Why? Ang pagmamahal ang tutulak sa'yo para gawin ang isang bagay na kahit na mahirap sa'yo, gagawin mo. Sabi nga po natin, love. Napaka-importante ng pagmamahal na yon. Therefore, meaningful ang buhay ng taong sumusunod sa Diyos. Meaningful ang buhay ng taong sumusunod sa Diyos. Akala ko dati, killjoy. Yung pala, true joy pala siya. Yun pala ang tunay na makapagbibigay ng tunay na kagalakan, ng tunay na kahulugan at kabuluhan sa buhay ng isang tao. Ang dami na po akong kinaiinggitan dati, na ngayon kinalulungkutan ko na yung buhay nila. Kasi they miss these two important things. Wala kaming makain. Umaapaw sila, loaded sila. Saya ng pamilya nila. Kaya lang walang Lord. Mayaman sila. Parang nasa kanila na ang lahat. Na parang kinaiinggitan mo, gusto mong sumpain yung pamilya mo. Bakit ganito? Na kung minsan kahit na nasa church na ako, nakita ko bakit hindi parehas yung buhay namin sa mga taong ito. Baliktad ba? Sila ba ang tunay na may Lord? Kaya lang wala naman sila Lord eh. Kaya lang, kahit na pala may saya ka, wala kang fear of the Lord, yung sayang yun, dadalin ka sa kamunduhan at kalokohan. Masaya ka nga, naging masama ka naman sa ikasisira ng buhay mo. At the end of the day, yung dating kinaiinggitan ko, kinaawaan ko na. Here is the bottom line. What on earth am I here for? Pag natumbok natin ito, maniwala po kayo, wala pong pagsisisi. Verse 13, all has been heard. Here's the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Ito maganda. Yung Hebrew word po dito, in Hebrew, sa Hebrew Bible po, di ba sinabi dun sa dulo, fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Yung sa Hebrew Bible po, yung word na duty, ay wala doon. Kaya po yan nilagay because of the context lang. Para lagyan lang ng, parang lalo nilang maipaliwanag. But gusto ko lang makita yung literal sense nito sa atin. Kasi yung word na duty, wala po dyan. Kaya kapag binasa natin siya sa Hebrew, nakalagay lang dyan, for this is the whole of mankind. This is the whole duty. Walang duty doon. For this is the whole mankind. Bakit po? In other words, this is not just our job. This is the very identity and design of mankind. Kaya sinabi, this is the whole mankind. Hindi lang, this is the duty of all mankind. Ito yung duty. Ito yung identity. Ito yung design ng tao. Therefore, you were made to fear God. You were made to follow Him. That's the bottom line. Create tayo ng Panginoon na mabuhay sa mundong ito. Hindi mabuhay para sa sarili lamang natin. Kasi siya ang creator natin. Siya may disenyo sa atin. Dinisenyo tayo ng Panginoon para makapamuhay tayo ng meaningful na magkaroon ng takot sa Kanya. Nasundin ng ating Panginoon. That's why life outside of this purpose may feel full for a moment. Tila baga parang loaded, parang puno naman ako. Wala na akong mahihiling sa mundo. Pero wala ka kay Lord. Pero wala tayo sa Panginoon. Parang puno naman tayo, but it will always end in emptiness. Ito yung sinasabi ko, loaded naman ako ng edukasyon, loaded naman ako ng barkada, loaded naman ako ng mga tao, loaded naman ako ng pagmamahal. Loaded ka naman pagmamahal, lover boy, lover girl kasi. Ang dami nagmahal. Ang daming minahal.
Ang daming kasiyahan. Daming pera. Kaya lang at the end of the day, bakit loaded ako, pero empty ako? What went wrong? Yung identity at design ng Diyos sa buhay natin, di natin nagawa. Once mawala ang dalawang ito, remember this ha? Once mawala yung fear of God at pagsunod sa Kanya, mawawala na rin ang saysay ng ating buhay. At the end of the day, at the end of your career, at the end of your life, mayroong final judgment. Ito yung verse 14. Tignan niyo po. Bakit kailangan gawin yon? Verse 14. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. I-judge ng Panginoon lahat ng ginawa natin, even hidden things. Mabuti o maganda. Kaya kapag gumawa ka ng mabuti, kahit wala nakakita, alam ni Lord yan. I-judge na yan. Magandang judgment yon. Tandaan natin, hindi porket nakakita ka ng judge, talo ka. Huwag ka matatakot. Kasi kaya, maraming nag-champion, may judge sila sa harapan nila eh. Nakaupo natin, pag maganda ginawa mo, huwag ka matatakot. Kasi i-judge daw ito ng Panginoon. Kaya patuloy na sumunod at magkaroon ng takot sa Panginoon. Why? For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or bad. In fact, mga kapatid, dito mapapansin natin, nothing is hidden. Walang matatago sa Diyos. And judgment is coming. May judgment na mangyayari. Whether sa masama o sa mabuti. Ito maganda. Dahil may ganitong pangyayari, tignan niyo po maigi as I end this. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or bad. Ibig sabihin, walang matatago sa Diyos. Ano matutulong nito sa buhay ng isang tao? Tandaan po natin, a student behaves differently when they know, o kaya alam niya, nung taong ito, nung estudyanteng ito, that the teacher is watching. Kami po dati, alam ko kapag yung teacher wala eh. Nandiyan dyan, magkukutungan na kami. Diba? Sabunutan mo yung kaklase mo. Ayan, kalabitin mo. Kumuha ka ng lapis sa kaballpen, patayuin mo, tapos paupuin mo para matusok yung puwet niya. Ganun yung gagawin eh. Tapos mamaya, maglagay ka ng chewing gum. Lahat gagawin mo, rambulan, wala si sir, wala si ma'am. Pero kapag alam mo yung terror na teacher, o kaya yung teacher mong gano'n, nandun lang sa labas, no-observe ka ng gano'n. Kunyari, bait-baitan kunyari. Kunyari, di makabasag pinggan. Pero alam niyo yun, nakakatulong pala sa estudyante yun na alam mo, nagmamasid lang si teacher. Nakakatulong sa'yo yun at sa akin kapag alam natin, nagmamasid lang si Lord sa atin. Na kapag magda-dive in tayo sa mga bagay na ikasisira ng buhay natin, ng pamilya natin, ng karir natin, ng paglilingkod natin kay Lord, alam natin, hindi natin ito ginagawa ng wala lang. May nakakakita sa atin. Kapag gawa mo ng mabuti, alam ni Lord yan. Nakuha po natin, kita ni Lord lahat ng ginagawa natin. So you don't need to chase the world to find purpose. You don't need to waste years searching for meaning. Solomon did the hard part for us. Ginawa na ni Solomon yung pinakamahirap sa atin. Lahat na, nag-dive na siya doon, matuklasan lang ang ibig sabihin nitong meaning na ito ng buhay. So here's the summary of it all. Conclusion of the matter. What on earth am I here for? Remember, I was made to fear God and I was made to follow Him. Dito ka nilikha ng Panginoon at ito ang ayos ng buhay natin. Naniniwala po ako that after this, your life will never be the same again. Your sons and daughters will never be the same again pag ito ang naisaksak sa atin. Hindi mo napakinggan ito ng wala lang. Bakit? Gusto ni Lord magkaroon ng tunay na meaning yung buhay natin sa mundong ito. Amen po ba? Come on, palakpakan po natin at purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng Panginoon if you can stand. Lahat po na nandirito ngayon, before po tayo mag-close, before I will leave this platform, if you've been chasing the wind right now, parang walang pinatutunguhan tong buhay na ito, parang hangin lang yung nakukuha ko, turn back to God. If ever your fear of God has grown cold,
nanlalamig yung fear of the Lord natin, para nagyeyelo na yung pagkatakot sa Diyos, ask Him to renew it. If you've neglected His Word, kaya po pina-assignment ko sa lahat ng leaders, kami po ngayon may 30-day daily devotions challenge. Kung gusto ko mangyari ito sa buong Amazing Hope, dapat mangyari muna ito sa akin at sa aming mga leaders. Iba ang taong in love sa Word ni Lord. But if you've neglected His Word, commit obeying it. If you're living in secret sin, remember, God sees all. And Christ offers forgiveness and mercy. Napansin niyo po mga kapatid? Bigyan ko lang po kayo ng halimbawa dito, ng background dito. Last chapter po tayo dito. Chapter 12. Here is the conclusion of the matter. Okay? Ito po yung conclusion. Pero mapapansin niyo po, sa chapter 1, binanggit na doon. Actually, 12, 13, 14. Nakalagay po doon sinabi ni Solomon, meaningless, meaningless. Vanity of vanities. Life is meaningless. Bakit ganun? Naranasan mo naman lahat ng bagay. Bakit walang kwenta yung buhay? Kayamanan, kasiyahan, pleasure, kasikatan. Sikat ka, hindi lang sa simpleng tao eh. Sikat siya sa mga hari. Sikat siya sa mga leaders. Bakit ganun? Bakit meaningless? Ang bottom line po kasi ng buong Ecclesiastes is this. Apart from God, life is meaningless. Tama. Kahit nasa iyo ang lahat ng bagay, kung wala si Lord, walang fear of the Lord, walang pagsunod sa Kanya, everything is meaningless. So nagkakaroon ng meaning ang buhay ng isang tao. Nagkakaroon ito ng purpose once na siya ay sumunod sa Diyos. Once siya ay magsuko ng buhay kay Lord, dun na nagkakaroon ng meaning, ng kahulugan at kabuluhan ng kanyang buhay. I want you to close your eyes right now. Ikaw sa kasi Lord ngayong araw na ito. Maybe some of you, this is your first time na mapakinggan ang mensaheng ito. Or maybe some of us right now are chasing the wind. Running away from God. Or wandering from His faith right now. Maybe ito yung first time na in-invite ka, o kaya napunta ka sa lugar na ito, I don't know. But kung ito yung unang pagkakataon that you really want, na nag-strike sa'yo yung word ng ating Panginoon, huwag mo ipanakaw sa kalaban. Kasi alam ng kalaban na may kalalagyan siya. At wala ka nang dapat ikatakot sa kanya at sa mangyayari man sa mundong ito kapag tumanim sa itong word na ito. So today, maybe this is your first time and you want to surrender your life to the Lord. Your will, your ways, your past, your hurts, your emptiness. Loaded ka naman ng iba't ibang mga bagay. But why am I empty? But you really want to give your life to the Lord. You want to surrender everything to God. This is the best time na gagawin mo ito. Kung nag-strike sa'yo itong word na ito, and you really want to give your life to Jesus today, you want a meaning. You want Him to save you from this emptiness. You want Him to save you sa pagkakalulong sa isang bagay, sa pagkakalubog sa isang bagay. And you want to surrender everything to God, knowing that God can save you. Knowing that God can rescue you. Knowing that God can rescue you and give meaning, full meaning sa iyong buhay. This is the best time. Give your life to the Lord. Sino man daw ang tumanggap sa Kanya, manampalataya sa Kanya kay Jesus, bibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. John 1:12. If you want to receive Him today, if you want true life, meaningful life, give your life to Jesus. Bibilang ako ng 3, kapatid, tataas mo yung kamay mo. Pagtaas mo ng kamay mo, tanda na sinasabi mo, Lord, I want meaning. I want life. Save me, Lord. Are you ready?
Because I believe that after this, your life will never be the same again. Lift up your hands. 1, 2, 3. As our hands lifted high today, I want you to pray this prayer. But make it your personal prayer today. Mula sa iyong puso. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. I admit that I am a sinner, But I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. amen. Patid, first time mong ginawa ito sa iyong buhay, believe me. Sino man daw lumapit sa Kanya, hindi niya itatakwil. Mahal ka ni Lord. Start a meaningful life with Jesus today. Patuloy ka kay Lord. And for all of us right now, na nag-wonder ka, o nawawala na itong meaning na ito sa iyong buhay, start recommitting your life to the Lord. Hilingin mo yung pagsama ng Panginoon, mabalik sa iyo yung fear of the Lord. Hindi perfect eh. Kundi every time hindi maganda na mumihi ka dito, agad kang umaalis sa putik na yon at nanunumbalik ka sa Panginoon sa panalangin, pagsamba, pakikinig sa Kanyang salita. Yung pagkalugmok na yon ay naglilid sa iyo sa confession, sa repentance, sa paglapit muli kay Lord. The fear of the Lord. I don't know kung sino sa atin ngayong araw na ito, unti-unting nawawala yung meaning na ito sa iyong buhay. Ikaw sa kasi Lord ngayong oras na ito. I will give you 30 seconds right now to 1 minute. It's between you and the Lord. Huwag mo sayangin yung opportunity na ito, kapatid, na ma-encounter mo personally si Lord sa iyong puso. Just talk to God right now. I can sense that the hand of the Lord is moving in this place. The Lord is mending broken hearts. The Lord is mending those broken pieces in your life. Kumikilos ang Panginoon sa iyong buhay, may pinapagaling na puso, na isip si Lord. Lahat ng sinirang puso't isipan ng demonyo, lahat ng binaboy ng demonyo, lahat ng nilugmok ng kaaway ng mundo, ngayong oras na ito, pinapalaya ka ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Sa mga ninakawan ng kagalakan ng kaalaman, sa mga ninakawan ng kapayapaan, sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord, I speak, God, for fear of the Lord. I speak, God, that you heal this heart, that you renew this mind, in the name of Jesus. Nakikinig si Lord sa iyong pagsuko. Nakikinig si Lord sa iyong panalangin ngayong oras na ito. May pinapagaling si Lord na isipan, na puso, na katawan, na buhay ngayong oras na ito. Nagkakaroon ng kahulugan, nagkakaroon ng kabuluhan yung buhay na yan. Hindi dahil sa mga bagay na isitaksak mo, kundi sa presensya ng Diyos sa buhay mo. God, move in this place right now. Saturate your people, God. Heal your people. Save your people, God. Comfort your people today. In the name of Jesus. Let your presence dwell. Let your presence envelop this place. In the name of Jesus. Oh God. Oh Lord. Manumbalik ka kay Jesus. Siya ang tunay na buhay mo. Siya ang tunay na kaligayahan mo. Balik mo yung puso mo sa Kanya. Paayos mo yung buhay mo sa Kanya. Di maayos siya ng kung sino-sino. Doon ka sa lumikha bumalik.
Kung sino yung may likha sa'yo, siya yung makakaayos sa'yo. Bigyan mo ng banal na Oh, Lord. ako. Transform us, God. Heal us, Lord. Bless your people, God. Oh, Lord. Oh, Jesus. Come on, sa uling pagkakataon, balik kay Lord. Ibalik ang fear of the Lord. Oh, God. Bigyan mo ng banal na takot. Sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Pwede po ba itaas natin ang ating mga kamay ngayong oras na ito? If you can lift up your hands. Lord, ang pagtaas po ng aming mga kamay ngayon ay tanda po ng pagsuko. We admit, Lord, that we're not perfect. But thank you, Lord, because you are perfect. So today, God, you are giving us progress, Lord. Salamat po, ibinalik mo yung banal na takot na yon. Binalik mo, Panginoon, yung appetite namin sa presence mo at sa word mo. Salamat po, Panginoon, dahil bumabalik yung lasa na yon. Pagdating sa word mo, sa presence mo, God, na kung saan tinanggal ng mundo. Tinanggal ng mga junk, Panginoon, ng mga messages, ng mga junk na words, Panginoon. Mga lason na ibinigay sa amin ng mundo. Salamat dahil pinagaling mo kami ngayong araw na ito. I pray, God, right now that you heal these people. You mend every broken heart. You heal every disease right now na naging dahilan, Panginoon, because of that unrighteousness in the name of Jesus. You heal, you renew every mind today. And I pray, God, that you bless these people, Lord. Yung blessing na hindi pa nila nararanasan sa kanilang buhay. Lord, I speak, God, for wisdom na epekto ng fear of the Lord, Panginoon, ng paglapit sa iyo, Panginoon, ng pag-honor sa iyo. Salamat po, Panginoon, dahil ngayong araw na ito, may nilinis ka, may pinagaling ka, may binigyan ka ng bagong buhay, may niligtas ka, Panginoon, may binigyan ka ng kapayapaan. Salamat, Panginoon, dahil pinalot mo kami ng iyong banal na presensya. Salamat po, Panginoon, dahil starting today, Panginoon, we believe that we have a meaningful life. Kung sino man ang may meaningful life, kami yun, Panginoon, na kung saan may takot at sumusunod sa iyo. Salamat po, Panginoon, dahil may kabuluhan ang buhay namin sa mundong ito, Panginoon. Salamat po for giving us meaning. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat, pagpupuri, pagdakila sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Lahat po yung magsabi ng Amen and Amen. Come on, mas malakas na palakpak para kay Jesus ngayong araw na ito. Praise the Lord. Hallelujah. But you're here, you're real. I know I can trust you. Even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my scars. Even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my scars. Even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my scars. You steady my heart, you steady my heart, you steady my heart, you steady my heart. God bless, church. See you again next Sunday.